Usap-usapan na naman dito sa mundo ng crypto, itong si Picoin. At ngayong taong 2025 ay mas umiinit po ang mga balita. Marami po ang umaasa, marami ang naghihintay, at ang tanong po ng lahat ay kailan kaya ito maililista kay Binance. Isa ito sa pinakamalaking pangarap ng mga Pi Network pioneers na ang pinaghirapan po nilang minina sa app ay magkakaroon ng tunay na halaga sa crypto market. Pero teka, ano po ba talaga ang pwedeng mangyari kung totoong nailista itong si Picoin kay Binance? Posible ba talagang yumaman ang mga holders nito? O baka naman isa lang itong malaking trap or patibong para sa mga hindi handa? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pati na rin ang aalamin natin, maging ang mga delikadong red flags na dapat po nating malaman bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan, bago tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung bakit sobrang kilala or sikat itong si Pi Network. Simula pa kasi noong taong 2019 ay sikat na itong si Picoin or Pi Network sa social media. Maraming kababayan natin or kapwa Pinoy natin ang nainganyo na mag-download ng Pi Network app para makapagmina ng libreng Pi sa pamamagitan po ng pag-check-in araw-araw. Parang laro lang, pero ang daming naniwala sa pangakong someday ay magkakaroon ito ng halaga. Dahil dito ay milyon-milyon na ngayon ang may hawak ng Pi. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito listed sa mga malalaking exchanges tulad ni Binance. Kaya ang balita ng posibleng listing or possible listing ay parang jackpot para sa marami. Ngayon ito po yung pinakamalaking tanong. Totoo ba talaga na ililista na ni Binance itong si Picoin? Kamakailan ay nag-viral po ang isang post sa X. Yan, sa mga hindi pa nakakalam, ang X ay ito po yung dating Twitter. At yan, yung post na ito ay nagsasabi na listed na raw si Pi sa Binance noong pang June 2. May screenshot pa raw na nagpapakita ng presyo ni Pi sa Binance app. Ayan, pero hindi po nila pinakita yung screenshot dito. Pero sa totoo lang ay fake news pala ito. Walang kumpirmasyon mula kay Binance o mismong ang Pi Network. Nilinaw rin ng mga opisyal ng project na hindi pa live ang kanilang coin sa mga mainnet exchanges. Ngayon is ano po ang maaring mangyari kung mailista nga itong si Picoin kay Binance? Kung totoo ngang malilista itong si Picoin, maraming posibleng scenario ang pwedeng mangyari. Una ay asahin po natin ang biglaang pagsipa ng kanyang presyo. At bakit? Ang dahilan po dyan ay syempre ang tinatawag na FOMO or Fear of Missing Out. Lahat gustong humabol, lalo na yung mga walang Pi pero gustong kumita lamang. Ganito rin ang nangyari kay Pepe noong December 2024. Inilista po ito kay Binance, tapos biglang sumabog ang kanyang presyo at nakamit niya ang kanyang all-time high. Pero makalipas lang ang ilang araw ay bumagsak din ito ng 81%. Mabilis tumaas, pero mabilis din po siyang bumagsak. Kaya ang tawag po dito ay pump and dump, kung saan maraming holders ang sabay-sabay na nagbebenta para kumita. Pero yung mga huling bumili, yan, malamang ay naiwan po sila sa mataas na presyo at tuluyang nalugi. Ngayon ay paano kung magbenta ang lahat ng Pi holders sa unang araw ng listing? Isa sa pinakamalaking risk ng listing ay ang massive sell-off. Isipin mo ha, milyon-milyon ang users ng Pi. Lahat sabik ibenta ang coins. Yan, ang kanilang coins sa unang pagkakataon. Kapag sabay-sabay po silang nagbenta, ano ang mangyayari? Yan, syempre, sasabog yung kanyang supply. Magkakaroon po ng supply overload kapag nangyari yan. Bumabagsak po ang presyo dahil sa
mas maraming gustong magbenta kaysa sa bumili. Kung hindi po makontrol ito, pwedeng matulad po si Pi sa nangyari kay Hamster Combat. Yan, may nakakaalala pa ba kay Hamster Combat dito? Na content na rin natin yan. At sinubaybayan na rin natin ang pag-angat. Yan, yung naging naranasan ni Hamster Combat na kanyang pag-angat at pagbagsak. Kaya yan nga, baka pwede raw matulad itong si Pi Network sa nangyari dito kay Hamster Combat. Mahigit 300 million users ang nagmina, pero sa launching po ng token ni Hamster Combat ay bumagsak agad ito ng higit 50% dahil sa poor token distribution at profit taking ng mga nauna. Yan. Ngayon ay ano pa ba ang mga panganib kapag may listing na itong si Pi? Ang isa pang dapat pong bantayan ay ang futures trading. Kung malilista po si Pi, hindi lang para sa spot trading kundi pati sa futures, lalong mas delikado ito. At ang tanong ay bakit? Yan, ang sagot po dyan ay dahil pwedeng tayaan ng mga trader ang pagbagsak ni Pi. Ang tawag naman po rito ay shorting. Yan, mag-short po sila. Kung mas maraming nagtitiwala na babagsak si Pi, tataas ang pressure sa presyo pababa. Nangyari na po ito kina Sui at saka APT. Yan, hype po sa simula. Tapos shorting pagkatapos at bagsak sa huli. Kaya yan. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng Pi community tungkol dito? Nakakagulat pero totoo. Marami sa mga Pi Network pioneers mismo ang ayaw munang ilista si Pi sa ngayon. Sa isang online poll sa X, karamihan ay bumoto po ng no sa listing. At bakit? Dahil hindi pa raw handa ang project. Marami ang hindi pa nakaka-KYC. Ang ibig sabihin ay hindi pa nila makuha o mailipat ang kanilang Pi. May mga user na ilang buwan nang naghihintay, may iba naman nawalan ng access or na-silent sa forums matapos magreklamo. Sa madaling salita, kung ililista agad si Pi habang hindi pa ayos ang sistema, baka lalo lang masira ang tiwala ng community. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Yan, bilang Pinoy na mahilig po sa bagong oportunidad at madalas nahuhuli sa trend, malaking tanong ito. Dapat ba tayong sumabay agad sa hype kung lumabas si Pi or mailista si Pi kay Binance? Ang sagot po rito ay depende naman. Yan, depende. Kung ikaw ay matagal nang nagmina ng Pi at may plano kang ibenta, pwedeng maging pagkakataon ito para magkapera. Pero dapat alerto ka. Kapag nakita mong lumilipad ang presyo, tandaan mo na maaring sumunod dito ay ang biglaang pagbagsak. Kaya kung ikaw naman ay nagbabalak pa lamang na bumili ng Pi sa listing, pag-isipan mong mabuti ito. Huwag kang magpadala sa emosyon. Tandaan, marami pong tokens na bumagsak. Bumagsak po agad matapos ang initial pump. Ayan, Hamster Combat. Ngayon ay bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa totoo lang, exciting po ang ideya na si Picoin ay maging available kay Binance. Para ito sa mga taong matagal nang umaasa na magbunga ang kanilang paghihintay. Pero bilang isang crypto analyst, kailangan natin na maging realistic. Ang crypto ay hindi po basta easy money. Ito ay high risk, high reward. Kailangan po ng tamang impormasyon, timing at saka diskarte. Huwag po tayong umasa lang sa hype. Alamin natin ang fundamentals ng project, isipin natin ang long-term viability at higit po sa lahat, protektahan natin ang ating pera. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.